Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng aral, kaalaman, pamamaraan at teknik na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, sa may Asia, Japan, Hong Kong, at saka Malaysia area, sa Australia, sa North America, Europe, South America, Africa, dito po sa may Middle East, sa Saudi, sa mga lugar ng Dammam, Riyadh, Jeddah, Al-Kubar, at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusubaybay at sumusuporta po sa ating bawat vlog. Mga kakayod, pag-uusapan lang natin sa video na to yung mga dapat gawin ng mga paalis na mga OFW, lalo na sa mga baguhan, lalo na po kung meron po silang mga minor illness or mga namamanang, sabihin na nating allergies, para po hindi po sila sumpungin habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa sa loob po ng isang kontrata na tumatagal po ng 2 taon. Mga kakayod, ang video na to ay specifically address po lalo na sa mga taga-probinsya na nag-a-apply sa Manila, natanggap na po para magtrabaho dito sa ibang bansa, lalo na po yung mga DH, yung mga skilled worker, at pati mga professionals po na OFW na dito pa rin nakapagtrabaho sa ibang bansa, lalo na po dito sa may Saudi area na extreme hot at saka extreme cold yung weather system. Mga kakayod, kung meron ka man pong minor na asthma, diabetes, or hypertension, at saka mga minor allergies sa katawan, much better po na magpa-resita ka na sa iyong personal doctor dyan sa Pilipinas at i-exact mo yung 2 years na consumption para if ever na sumpungin ka or lilitaw yung allergies mo dito sa ibang bansa, maaagapan mo ng maaga para hindi lumala at hindi pa maging cause ng pagka-admit mo dito o di kaya pagkatanggal sa iyong trabaho. Mga kakayod, marami na tayong nakita dito sa Middle East, particular na po dito sa Saudi at saka sa Qatar nung una tayong nag-abroad, na mga OFW na na-admit po sa mga public hospital dahil sa hika, hypertension, pagtaas ng diabetes or sugar count, saka sa mga skin allergies na hindi po nila naagapan ng maaga, saka hindi po sila nakapagdala ng prescribed maintenance medicine talaga na galing sa kanilang specialist doktor, na dapat sana naagapan yung kanilang mga minor illness na hindi na nakakaapekto doon sa kanilang trabaho at hindi na po nakakakaba sa kanilang side dahil aminin na natin, iba yung sistema ng medical fields at saka medical industry dito sa Saudi kaysa dyan sa Pilipinas, na mas tiwala talaga tayo sa mag-aalaga sa atin na doktor, nurses, caregivers, medical staff, dahil kalahi po natin sila at alam po natin kung gaano sila ka galing at saka ka expert po sa kanilang field na tinatrabaho. Mga kakayod, opo, meron pong mga gamot dito sa allergies, hika,
hypertension, diabetes. Pero based on our experience, mas effective talaga at saka less talaga yung paghihirap at saka mapabilis talaga yung paggaling mo kapag gamot talaga na galing sa Pilipinas at saka sa personal doktor talaga natin yung dinadala natin ng gamot dito na dapat naman sana para sa buong kontrata natin na pagtatrabaho. Mga kakayod, kung nakapanood ka man po sa ating pinag-usapan ngayon na video sa topic natin tungkol sa dapat pagdala ng mga maintenance medicine habang paalis at magtatrabaho dito sa ibang bansa, pwede ka po mag-comment, magbahagi, magbigay ng payo at mag-share na rin ng iyong sariling karanasan para po mas mabigyan natin ng kalinawan at bagong kaalaman yung mga kakayod natin, ang mga first timer na magtatrabaho dito sa Saudi at makatulong po tayo sa kanila. Kung bago ka man po sa ating channel mga kakayod, please like, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga bagong videos na i-upload po natin. Mga kakayod, medyo maingay po yung background natin dahil tayo po ay nandito sa kainan ng roasted chicken, yung sa atin yung fried chicken, dahil nagutom po tayo mga kakayod at wala po tayong privacy doon sa kwarto natin dahil tulog po yung mga kasama natin na mag-duty mamaya-maya. Pero sana po malinawan kayo, may naiintindihan kayo at natutunan sa pinag-uusapan natin dahil para naman po ito sa inyo, mas advance nga po kayo dahil meron na pong mga katulad natin na nagbibigay ng advice at saka new information para po sa mga kakayod natin, lalo na sa mga baguhan na mag-a-abroad. Hindi po parehas ng panahon namin na sariling sikap talaga at dapat maging advance ka at research ang gagawin mo para meron kang kaalaman sa mga ganitong topic. Mga kakayod, hindi talaga natin maiwasan na habang nagtatrabaho tayo dito, susumpungin tayo ng ating mga allergies or mga minor illness na hindi rin natin nadala yung mga prescribed at saka maintenance medicine natin dyan sa Pilipinas. Pero ang mas magandang gawin mga kakayod, kung ganyan yung sitwasyon, magsabi tayo dun sa magiging amo natin, maging tapat tayo sa kanila, para if ever kung ano yung mangyari sa atin, alam nila kung paano tayo i-handle, ano yung first aid na gagawin nila at saan po tayong hospital nila dalhin para po malunasan yung ating nararamdamang problema. Kung skilled worker ka po, magsabi ka sa mga kasama mo, sa manager, huwag kang matakot na baka mag-underestimate sila dahil may mga minor illness ka. Dahil isa din yun sa mga dapat mong gawin para alam nila kung paano ka i-handle if ever sumpungin ka at mangyari yung pag-complicate ng iyong mga minor illness habang nasa trabaho ka. Mga kakayod, wala pong robot sa atin, lalo na sa mga OFW. Kahit sabihin mong gaano ka pa ka-healthy, na ipasa mo lahat ng test, wala kang allergies, wala kang mga hypertension, diabetes, o di kaya ano pang karamdaman, aabot talaga mga kakayod na dahil sa pagod, stress, pagiging papansin at saka sumpungin ng mga mahal natin sa buhay doon sa Pilipinas na hindi nakakaintindi sa ating sitwasyon, lalabas talaga yung mga sakit-sakit sa ating katawan, nadala na rin ang ating emotional stress, physical weakening, at dala na rin ang ating kalungkutan. Kaya labanan natin yung mga hindi magandang
pakiramdam, alagaan natin ang ating sarili, uminom tayo ng anong dapat nating inumin ng mga gamot at saka mga pagkain na dapat nating kainin. At lalo na po sa lahat, magdasal po tayo sa ating kaligtasan, kalakasan ng katawan, isipan, katatagan po ng ating kaluluwa para po mabuo po yung pangarap na sisimulan natin sa pagtatrabaho dito ng 2 taon na sakop ng isang kontrata. Mga kakayod, alam natin na marami pa tayong hindi na sabi or nabanggit na dapat banggitin para mas lalong may makuhang aral yung mga kakayod natin na mga baguhan na mag-a-abroad galing dyan sa Pilipinas. Pero sana nakatulong tayo at nakabahagi tayo ng malaking kaalaman para po sa inyong mga minamahal natin na baguhang mga OFW na bagong bayani po ng ating bayan ng Pilipinas. Mga kakayod, ang buhay po ng OFW ay humihina po kahit gaano pa man kalakas habang nandito ka nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya magdasal, isipin yung mga plano, dapat suportahan ng mga kapamilya dyan sa Pilipinas para po sabay-sabay tayong tumupad po sa ating mga pangarap para po sa ating pamilya. Ingat po mga kakayod, ingatan po ang ating bawat sarili. Hanggang dito na lang, maraming salamat po.